Magandang araw Pilipinas, magandang araw lungsod ng Cavite. Kasama ang buong PHS News Team, ako si Almar Sumakum, hatid sa inyo ang tampok na balita ngayong araw. Ito ang balitang PHS, balita para sa lahat. Balitang lokal. Nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang national budget na nakalaan para sa Unprogram Appropriation. Ang Unprogram Appropriation ay binubuo ng mga item na budget na walang handang alokasyon at dapat ito matugunan ng ilang pamantayan bago ito ilabas. Katulad na lamang ng kita ng pamahalaan at lumampas sa kanilang mga target. Isinaad na nga ni Marcos lumaki ang Unprogram Appropriation sa 807.16 billion, mahigit triple ng budget noong taong 2024. Ang pinakamataas na unprogram appropriation na naaprubahan sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na 251.63 billion. Pinuna ang pamamaga ng Unprogram Appropriation dahil sa pagsasama-sama ng mga pangunahing prioridad ng proyekto ng Pilipinas. Partikular na nga ang programa sa infrastruktura sa taong 2024 na budget, ang mahalagang proyekto ng transformasyon at isang bahagi ng modernisasyon ng budget ng militar ay inilagay sa ilalim ng Unprogram Appropriation para sa taong 2025 budget. Inaprubahan na nga muli ni Kongreso ang mas mataas na alokasyon ng Unprogram Appropriation para sa executive branch kaysa sa orihinal na hinihiling. Ngayon naman, alamin natin kay Miss Alamia ang kalagayan ng healthcare ng ating bansa. Inaasang magkakaroon ng double digit sa pagtaas sa mga gastos sa medikal ang Pilipinas ngayong taon. Ang pangalawa sa pinamataas sa Asia Pacific ayon sa survey ng WTW. Ang paglago ay dahil sa pagtaas sa paggamit ng mga serbisyong pangkalusugan, pagtaas ng mga gastos sa ospital at klinika, at mas mataas sa bayad sa profesional, at pagtaas ng dalas na pagkakasakit. Ang mga industriya ng Health Maintenance Organization ay nasa magkakaroon ng halos triple na pagkalugi hanggang 4.269 billion sa 2023. Maraming salamat Miss Alamia sa iyong balita. At bago natin ito ipagpatuloy, makinig at makichismis tayo kay Miss Melanie. Miss Melanie, ano na nga ba ang chismis natin dyan? Hoy Mare, alam mo yung kapitbahay natin, ako yung si Trixie, kabit ni Mayor. Talaga Mare, kaya naman pala ang gaganda ng mga alahas, may bagong kotse pa, akalain mo yun. Talaga ba? Ay, Mayor, andyan ka pala, di namin napansin. Asan na po yung kabit? Si Trixie po. Ano ba kayo? Nagpapakita lang tayo ng kagandahang loob, kabit na agad. Mali yun, paghusga ang tawag doon. Talagang malapit sa akin si Trixie dahil kapatid ko siya. Huwag maniniwala sa fake news, maging mapagmatsyag at mapanuri. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng balitang PHS, balita para sa lahat. PHS, mata ng bayan, boses ng katotohanan. Balitang PHS, balita para sa lahat. At kayo naman, alamin natin ang kalagayan ng larong lacrosse kay Mr. Ian ng balitang PHS, balita para sa lahat. Nakagawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos makapasok sa World Lacrosse Women's Championship sa unang magkakataon sa 2025. Sa Asia Pacific Women's Lacrosse Championship sa Sunshine Coast, Queensland, Australia. Pinalo ng pambansang kuponan ng Pilipinas ang Hong Kong na 14-2 ang puntos at China naman ay 15-3. Sa pagkakasunod na laro, bagamat kasalukuyang unranked tapos nangunahan ng kuponan ang laban kontra sa mga mas taas ang rango. 16 ang Hong Kong at 19 naman ang China.
upang makakuha ng prestihiyosong pwesto sa World Championship. Nagbabalik sa inyo, Almar at Maraming salamat sa iyong balita, Mr. Ian. At hanggang dito na lamang po ang balita ngayong araw. Muli ako si Almar Sumakum, ang inyong tagahatid ng balita. Ito ang Balitang PHS. Balita para sa lahat.